Ay, magandang tanghali. Teka, yun. Ayun. Kasi dalawa yung phones eh. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Naka-live tayo habang bumabaybay dito sa EDSA. Nako, ang na gusto ko lang sana rin munang bumati na padating na po ang New Year. Maraming salamat sa lahat ng tumangkilik sa atin dito sa sa Luminous, no. Ah, so, nagbabati muna ako. Hi kay Chuchu, Ellie C, dito sa sa ating TikTok, si Lito, Muichiro, Pete, sino pa ba? Lord, Rowena, tsaka Muiko Luis, okay? Si dito naman sa ating Facebook at tsaka YouTube, hi kay Justin, Risa, Double Action, Casey, Hanpi, ay By Benedicto, Ernie, Daturon, John Wise, Laarni, Joe, Noel, Eric, Irene, GQ, Susana, Ma'am Pinay Paparazzi, Laurenciana, I am Bubbly, paring Jawad, ba? Okay, so maganda, nasa tunnel, no? Siyempre, tinimingan talaga. So, okay. So, in the meantime, so magandang tanghali po. Uh, as I was saying, malapit na ang bagong taon. So, ang tingin ko dito is, with the coming New Year, may mga tao na of course, may mga pinaghahandaan at yun ang chika natin for the day. Of course, may mga nagtatawag, may mga nagsasabi sa atin na kailangan may paghandaan tayo for the coming New Year. And by this, I mean na may mga galaw sa gobyerno na nakikita natin that they are preparing for something. I'm not sure exactly what it is, pero halimbawa may mga movements sa assignments ng ilang mga nasa military natin at saka sa PNP. So, what exactly they're trying to do, hindi pa po malinaw, but they must be up to something. They're preparing for something. Parang yung nakikita natin, yung galawan dito sa sa charter change, parang ang obvious, no, i-expand yung powers ng Kongreso para mabilis nilang mailulunsad ang charter change. Kung ano man yung mga pagbabago na yon, ang sinasabi lang ni Speaker Romualdez ay babaguhin ang saligang batas supposedly to address the economic provisions. Kaya lang alam naman po natin kapag andyan na sila at inaaral na nila yung babago niyan, ay hindi na natin sila makokontrol kung may idadagdag pa sila. So, after itong People's Initiative, nakikita po natin na ang gagawin nila is once Congress's powers are expanded para madali silang makakapag-charter change, nakikita din natin na mayroon silang other things na pinaghahandaan. So, in the meantime, naka-hold pa rin. Wala pa rin po tayong liwanag doon sa pensyon ng military at saka sa PNP. Although I understand may mga galawan supposedly to address this issue, pero hindi pa rin po natatapos ang batas para dito. To be fair, naipasa naman ng Kongreso but it isn't a very good one kasi nagmamadali sila. Kung kaya't may reason kung bakit maho-hold ito doon sa Senado. In the meantime, naglaan sila ng ilang kalahating trilyon para sa so-called ayuda, pero yung para sa ating uniformed services, wala pa rin silang nagagawa. Exciting times ito. Kasi isa dun sa sektor na nagpapahiwatig or maabot sa atin na may mga issues sila sa ating sa administrasyon ngayon ay itong mga nasa uniformed and sa military and other uniformed services. So, sorry magulo yung camera, pasensya na. Hindi ako naka-stabilizer. Dalawa kasi itong hawak na telepono. So, hi kay Ma'am Helen Plaza, kay Ma'am Seni, kay Sophie, Pinky, Rayjan, and all that. But bago nga ang lahat, Happy New Year po sa lahat sa inyo. Nagpapasalamat po kami lahat dito sa Luminous
na para sa inyong pagtatangkilik ng aming mga programa, hindi lang po dun sa radyo, sa Karambola, kundi dito sa Luminous talaga primarily. Lalong-lalo na dun sa ating mga bagong audience sa TikTok at saka sa YouTube. Lumaki po talaga ang YouTube natin ngayon, nasa 100 plus, 101,000 na po tayo. Nihintay ko na lang po yung silver play button natin, di pa po dumadating. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta. Mukhang mainit po ang darating na taon, hindi lang po dahil sa El Nino, pero dahil po ay lumalabas na po ang hinanaing ng iba't ibang mga sektor. Normal naman po yan, nalalabas ang mga hinaing dahil nga may venue, number one, may social media tayo na kung saan pwedeng magpahayag at magsalita ang mga tao, pero nagkakaroon din ng dahil may mga malalakas talaga ang loob, nagsasalita, hindi po malayong mangyari, nagdadami po yung nagsasalita tungkol dito. So, nakita rin po natin na ni-report sa Manila Times ngayong araw na ito, natuloy pa rin ang dissatisfaction dito sa administrasyon. Medyo nagulat nga ako nakalusot yung article na yon. Pero even before that, may article din ang Bloomberg tungkol sa sinasabi ni Ma'am Tessie si Coson. Dahil po hindi po satisfied yung mga negosyante natin tungkol dito sa mga foreign policy, lalong-lalo na dahil marami tayong mga negosyante na may mga negosyo na nasa China o included yung partisipasyon ng China. So, hindi malayong mangyari na ang business sector, kahit itong ibang mga malalaking negosyante, ay nakakaramdam ng problema, lalong-lalo na dito sa foreign policy ng ating administrasyon ngayon. Malaking bagay po ito kasi isa po dun sa ipinangako nung kampanya ay yung continuity ng friend to all na foreign policy natin. Ang laki po ng pagbabago, ng turnaround ng nitong Marcos administration compared doon sa dating administrasyon. At tapos, ang masama niyan ay mayroon po silang mga hired trolls mayroon silang mga hired trolls. I'm not saying na lahat ng nagsasabing nega tungkol dito sa polisiya na to ay hired troll. Gayunpaman, ang nakikita natin ay ang daming hired trolls na walang ibang sinasabi kundi sabihan ang mga tao na gusto lamang na safe ang taong bayan from this foreign policy, tinatawag na mga traidor sa bayan and all that. Kailang, sige, free speech tayong lahat. Tawagin yung mga kaming traidor, hindi kami gumagawa ng krimen dito. At kahit sabihin ninyo, treason, mga darling, aral-aral lang muna po bago kayo humirit ng ganyan, dahil ang treason po nangyayari lang po kapag giyera. And this is a formal war, ibig sabihin may deklarasyon. So, hindi po yung mga ganyan minor na mga skirmishes, alleged skirmishes, na tungkol dito sa ating exclusive economic zone. Napapansin din po natin na medyo tinatawid nila into fake news yung pagtawag dun sa mga areas na yan, hindi po nila ginagawang precise kung ano yung exclusive economic zone at kung ano po ang teritorya at kung saan po tayo may soberanya o saan tayo may sovereign rights. So, ang nakakairita dyan ay ang dami nilang salita, combat fake news. Paano kung sila yung pinanggagalingan ng peke na balita na yon? So, ang lalakas, maiinit sila sa ating mga hampas lupang taong bayan, pero sila hindi po, tingnan nyo, meron ba silang hirit tungkol sa fake news? Ito nga yung bagong Presidential Advisor on Strategic Communications, unang-una niyang pahayag bilang undersecretary level pala yun, yung kanyang unang-una niyang pahayag nagkaroon pa ng issue sa fake news. Okay. Sabi ni Ma'am Eden, masala chai po para sa mga hinahatching dyan. Oo, nag-concern si Ma'am Eden tungkol sa ating health. Okay. So, hi po kay Sir Bobby Rubio, kay Andy Ballesteros. Ingat sa biyahe daw, sabi ng mga sa Luminous Group.
Kung hindi nyo po mahanap ang aming Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan, maaari nyo pa rin mapapanood yung ating mga live dito sa sa Facebook at Trixie Cruz Angeles o kaya doon sa Luminous Group. So ngayon, ano yung mga, well, may mga naririnig nga tayo, so may pahayag si Madam Maharlika na mayroon daw pong mayroong banta sa kanyang buhay o kalusugan dahil di umano'y nakatanggap siya ng balita na mayroon daw pupunta sa kanya at hindi po maganda ang pakay ng tao na yon. And so, ni-report naman po niya doon sa local police nila doon. Gayon pa man, nag-iintay tayo ng pahayag na nanggagaling sa ating administrasyon tungkol dito. Kasi, diretsyo na yung paratang ni Madam. Hindi ko sinasabing totoo yan. Ngunit, kung hindi man ito totoo, edi sana sana sinasabi nila na imagination nyo lang yan. Di ba, sumagot naman kayo, hindi yung tumataginting ang katahimikan na nanggagaling sa inyo. Abay, nasa na ang transparency? Nasa na ba po yung yung pakikipag-ugnayan sa taong bayan na inaasahan natin? Hindi ba continuity? Hindi ba dati maya't maya pinapahayagan tayo kung ano na nangyayari at sinasagot tayo kahit na yung mga mali-mali tayo noon ng mga hinala ay kapag in-address niya ng dating Pangulo ay makikita natin na at least nakikinig siya, alam niya kung ano yung nagbabother sa atin, kung ano yung nakakabagabag sa damdamin natin, pinapansin nila. Kung mali man tayo, at least nasasabihan tayo ng mali. Kung tama naman tayo, at least nakikita natin na nagre-react sila. Sabi ni Hanya Serrano dito sa ating TikTok, ang FB pages po nyo is hindi nagno-notify. Need po talaga puntahan ang pages ng mga matitinong vloggers. Opo, yan po ang tinatawag na para-paraan, di ba? So, alam naman po natin, matagal na po kaming ginaganyan. Actually, magdadalawang taon na. Actually, hindi, more than 1 year. Kasi dati, naayos namin, nagka-problema talaga kami sa mga throttling, pero ibang administrasyon yun. So, nung pumasok ito, na-reinstate namin, na-hack pa kami. Pagkatapos ngayon na i-reinstate na namin early this year, eto na naman po. Since nagbago na rin po yung tono namin dahil nga po sumasagot na kami doon sa mga issues na pinapahayag tungkol sa administrasyon, hindi po natin maiiwasan na kami din, nagre-research, imbestigahan namin, tapos nakikita namin na ito may mga problema po talaga. So, hindi na po kami pwedeng manahimik, binigyan namin ng respeto ang administrasyon, ang dati kong boss, pero wala na po tayong, hindi na po maiiwasan na mas mataas po ang national interest na magsalita kami kesa yung manahimik na lang at mag-pretend na lang na walang nangyayari. Sabi ni Juno Dama or Sak. Okay. Naku po, yung major TV network may agawan daw sa teritoryo. Ay. Okay. So, hindi pa, yung isa pa natin na iniintay, liwanagin nila. Kailangan mayroong nag-i-explain kung ano ba talaga ang claim natin dyan sa lugar na yan para pwede natin suportahan ang gobyerno. Imbis na mag-explain ng maayos, ay nakikuha natin ay mga peke-peking bali-balita ng mga maiingay na mga opisyalis ng gobyerno na wala naman sa lugar para magsalita. Hindi po dapat nagsasalita ang mga tao na hindi involved sa foreign relations. Pero ayan, ang aangas pa ng mga salita, ang titining ng mga boses. Pagkatapos, anong ginagawa nila? Dinidepensahan nila itong yung mga misinterpretations nila ng international law. Kakaloka. Sabi ni BJ Cans, ang special naman ni Maharlika. Bakit? Kailangan bang special para para ma-consider na kailangan i-address yung issue dahil may nasasaktan? Sabi ni Nur, opo, ni-report na nga daw po ni Madam Maharlika.
Oo, yun. Sinasabi ni ano, uy maganda 'to. Sabi ni Ren, hindi din ina-address yung heavy luggage. Oo, isa pa yan. So marami tayong nakikita na mga issues na hindi pinapansin. Naintindihan ko. May mga issues talaga na kung ako'y nandyan pa, sasabihin ko talaga, teka, dededmahin natin ito. Pero pagdating na sa feeling ng safety and security ng taong bayan, yan hindi talaga pwede yan palagpasin. Kahit man lang na statement, 'di ba? Kahit man lang statement na hindi namin gagawin 'yan. Hindi po ganyan ang ating administrasyon. Hindi, nahahalata tuloy na ayaw ninyong i-address ang issue. At bakit ayaw ninyong i-address? Ito ay issue tungkol sa public safety and public order. Diba? Sabihin na natin na nasa ibang lugar yan, nagiging issue din ito ng freedom of speech. So, ang tanong, bakit walang sagot, 'di ba? O yung tumatawag sa akin na Ate Joey, hindi ko sasagutin yung tanong mo. Kaloka dati ang tawag ninyo sa akin, Ma'am Crisette eh. Ngayon Joey na. Parang wala na talaga akong identity, nakakaloka kayo. Sabi ni Ali, magandang hapon. Sa ngayon ho, wala kaming nakitang magandang ginawa yung presidente sa kanyang admin. Ang sakit, ano? Pero naiintindihan ko kung bakit iniisip ninyo yun. Either may ginagawa sila at ang hina ng communications nila, o wala talaga silang ginagawa at wala tuloy magawang excuse yung kanilang communications. Sabi ni Ma'am Brisa, meron daw tinawagan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan para itanggal. Clue naman daw. Saka na tayo magbigay ng clue. Kasi, storya ni Adrian yan eh. Di siya na talaga mag-aano dyan. Siya magre-report dyan. Hint. Ay. Sabi niya, hi kay Jonathan Almonte, sabi niya, people power. Okay. Well, kumbaga, yung panawagan naman ng people power, legal yan. Huwag lang tayo mananawagan ng mga illegal, ha? So, yung mga pag sinasabi ninyong revolution and all that, hindi po maganda yan. Hindi kasi medyo illegal po yan. Pero okay naman na inire-remind natin ang ating AFP, halimbawa, dun sa constitutional provision na nagsasabing the AFP is the protector of the people and of the state. Naasahan po natin ang ating uniformed services na kung sakasakaling ang taong bayan na ang namimiligro sa dahang itinira na yan. Hindi ko sinasabing yan po ang nangyayari ngayon, kundi ang sinasabi natin ay maliwanag po na mayroong proteksyon, kumbaga ang taong bayan na maaasahan dapat sa ating AFP kasi nakasaad na malinaw doon sa ating sa ligang batas na sila ang protector of the people and of the state at hiwalay po ito. Pwede pong maging protector sila ng taong bayan as against the state. Sabi ni Jano, totoo lahat ng mga nasa matataas na opisina ng gobyerno sila ang nagiging pabigat sa lahat ng Pinoy. Oo nga eh. Well, hindi naman siguro sa lahat kasi merong mga mayayaman dyan na nakikinabang dito sa sa administrasyon na ito. Ang worry ko is may iba naman na malalaking mga negosyante din na nakakaramdam ng kahirapan or nahihirapan sa mga polisiya ng ating gobyerno ngayon. Okay, itong si Sephiroth sinasabi, natatawa ko sa mga comment ng DDS. Darling, ano bang problema mo sa DDS? May issue tayo? Ayoko kasi yung mga divisive na mga comments. Yun yung problema natin. Kasi kung sa panahon ngayon ay ang gusto ninyo ay maging divided pa yung ilang mga tao na nagkakasundo naman sa kanilang mga pahayag, sa kanilang mga saloobin, bakit ang gusto ninyo ay maging divisive? So, delikado po 'yan kasi mas magulo 'yan. Kung united tayo, magkakaroon ng solusyon. They will be forced to reckon with people kung marami
at pare-pareho yung iniisip natin or pare-pareho yung hinaing. Pero kung divided yan, magiging hindi lang magulo, pero hindi po mai-address yung mga issues na nire-raise natin. Ayan, pasensya na po. Okay. So, muli ang isang pwede natin i-point out, isang maaari nating i-point out para at wag naman po natin babaliwalain yung mga opinion ng mga tao kung hindi tayo nagkakasundo. Ang importante, halimbawa, kahit na, kunwari, yung mga loyalists na hindi sang-ayon dun sa ating mga opinion, pakinggan din po natin sila. Pero kung hindi naman rationable yung kanilang mga sinasabi, pwede na natin i-disregard yung sinabi na yon. Okay? So, alam mo, Sephiroth, huwag ka na makipag-away. Alam ko follower ka at alam ko top follower ka pa nga doon sa ibang mga YouTube namin. Pero, ang punto dito is, yun nga, we get it. We get it. Pero hindi naman po yata fair yung mga sinasabi ninyong ganyan. Parang, nakisali ka na ba? Nag-ano ka na ba na yung pinaka inuulit namin dito sa Luminous na sana hindi natin ginagaya ay yung mga tendency to to consider people guilty by association. So tama ba 'yon? Tatawagin mo ang isang grupo ng mga tao without exceptions as something. So bago pa lumala 'yon, kino-call out na namin. Hindi ka namin iniinsulto at hindi ka namin sinasabihan na mali na mali ang pananaw mo. Ang hinihikayat lang namin ay to be logical about it. Kung meron kayong hindi sinasang-ayunan, be specific. 'Di ba? Ano yung hindi nyo sinasang-ayunan? Yun po ang magiging basehan ng mas maayos na diskurso. Sabi naman ni Ayan, nakakatawa yung mga loyalistang bilib na bilib sa admin at nakapagbayad tayo ng utang this year. Ano daw? Ito, sabi ni Ma'am Ana, kami din natatawa sa'yo. So, okay lang. Okay, so tama na, okay na tayo. Okay na tayo. Nililiwanag lang natin kung ano yung hindi natin sinasang-ayunan dun sa statement niya. So this is how we will conduct the discourse. Hindi po tayo masyadong, hindi ko kasi type yung ginagawa ng kabila na iinsultuhin nila. Yung mga DDS kasi ganito. Tapos they call us even worse names. Ang hindi ko naiintindihan is, bakit ganun pa rin yung kanilang strategiya? Unang-una, dilaw na dilaw yan. Diba? Anong ginawa ng mga dilaw sa atin last administration? Tinawag tayong Dutertards, tinawag tayo ng kung ano-ano pa. Pero did it bother us? Did it stop us? Natakot ba tayo dun sa mga ginagawa nila sa atin? Nega, no, they didn't. They didn't stop us. At kung may nangyari pa ay ito ay nagpatatag pa ng ating loob, nagpaano pa sa atin, naging mas intense pa na yung pagdidepensa natin doon sa last administration. So, hindi pa, yung kumbaga, tapos we owned it. Yun ba tawag ninyo sa amin? Sure, fine, I'm very proud to be that. Diba? So, ang inaano ko lang is, tandaan din po natin,
kung ano yung pakiramdam natin that things were working. Hindi siya perfect, pero pinakikinggan tayo. Gusto ko lang paalala sa lahat na yun yung New Year's wish ko sa totoo lang, na at least man lang pakinggan nyo kami, at least man lang i-validate ninyo o sabihan ninyo kami kung mali yung impression namin. Bigyan nyo kami ng impormasyon, ano bang nangyayari. Instead, ang sinusukli ninyo sa amin, dito sa administrasyon na ito, ay press release at saka mga cosmetic na na kasagutan, mga yung mga bumaba ang inflation. Sure, bumaba ang inflation, walang problema, pero tumataas pa rin at ramdam na ramdam namin ang presyo ng pagkain. Sure, bumaba ang inflation, pero mataas pa rin po ang singil sa kuryente. Sure, bumaba ang inflation, pero hindi po yan mag-sustain na ganyan dahil next year, magtataas na naman ang presyo ng tubig. Diba? Sure, bumaba ang inflation, pero na-resolve na ba yung sa jeepney phase out? So, sure bumaba ang inflation, pero dadami yung unemployed next year. Kasi hindi niyo ina-address na maayos ito. So, sure bumaba ang inflation, pero gumanda ba ang internet natin? Dumami ba ang mga kumikita using the internet? Sure bumaba ang inflation, pero anong sinabi ng mga tsuwari-wap ninyo na gusto ninyo patanggal itong TikTok? Tapos napaka-mixed messaging nyo pa. Gustong ipatanggal ng isang official ang TikTok, pero yung pinakamataas na official naman ay nakipag-usap para magamit para sa negosyo itong TikTok. So, okay, sige, may good news kayo, bumaba ang inflation by 0.1%. Okay lang yan. Sure. May problema, wala tayong problema with that. Pero hindi po na-resolve yung iba nating problema. Nasaan na yung pagbababa ng presyo ng bigas? Nasa na yung pag-address ng issue doon sa sa mga middlemen natin na napakatuso. Sure, nasa na yung mga addressing the cartel, nasa na yung mga nasa na yung mga pinangako nyo, 'di ba? Anong sabi ni ni Lani Misalucha? Nasa na yung nasa na ang mga pangako mo nung sinusuyo nyo kami. Ayun, sabi ni Ma'am Marie, pasensya na, maano talaga. Malubak ang kalye, sabi ni Ma'am Marie, sure bumaba ang inflation, 20 pesos na ba ang bigas? So, ang galing ni Madama, ano yung version ninyo? So, tapos, ang nakakairita dyan, hindi rin nila ina-address yung sa uniformed services. O din nung narinig nila, hindi happy ang AFP. Anong ginawa nila? Tsaka ang PNP, so anong ginawa nila? Minadali nila sa Kongreso yung supposed pag-aayos ng pensyon. Umirit pa dyan si Secretary of Defense, Gibo Chodoro, at sinabi, I stand by our men. Talaga, hindi nyo pwedeng bawasan yan. Sabi ni Garbo doon, 20 pesos ang tinaas ng bigas. Grabe, ang gagaling nyo ha. Bakit ko kayo followers? Mas magaling pa kayo. Nang di hamak sa akin, ang galing ninyo, sobra. Dapat po, sabi ni Ma'am Susan, nang isipin natin ang kapakanan ng bayan, huwag na tayong mag-away-away kung follower ka ng ibang political party. Kapakanan po natin ang nakataya. Hindi naman sila ang nagugutom. Tayong sambayanan ang apektado. Dapat bukas po isipan natin sa lahat ng bagay. Ang bait ni Madam, sabi ni ni Ma'am Sophie, don't forget the ayuda. Oo, naku, kabisado niya na parati yung mga rant ko. So, sabi ni Rick Soriano, ang tanong po, kung pinagpapatuloy ba ni PBBM administration ang build ni PRRD, hindi ni-revise nila at tinawag na build back better o build back more para BBM syempre. Pero walang balita. So, ang tanong nga natin dito is, ano ba po ang balita dyan sa build back more? Meron po bang natatapos? Meron po bang tinutuloy? Nasa na po ang inyong mga accomplishments? Matatapos na po yung yung taon. Meron po ba kayong year-end report? Bukod sa doon sa hiwalayan ng mga artista, di ba? Yun po yung pinaka nakikita kong nangyari dito sa 2023. Ang daming hiwalayan. Hindi lang po sa showbiz. Alam nyo na, di ba?
Pati yung hiwalayan ng ng mga loyalista dito sa mga DDS na naganap na nitong 2023. So ano pa, bumaba nga, yung isa nga ay makiklaim nila bumaba ang inflation, tapos ang ating mga turista ay nasa 5 million daw, or at least sasabihin nila by year end nakaabot ng 5 million. Pero hindi nila i-explain na dun sa 5 million na yon ay higit siguro sa kalahati ay mga OFWs na mga nagsiuwian. Syempre, maraming umuuwi dahil natenga yung pagbabalik bayan nung mga taon na may COVID. Eh. Sabi ni Shut Up, ang galing nito si Shut Up mag-comment. Sabi niya, the next sauna will be a state of no accomplishment. Sabi daw, kinukot niya si Madam Marlica. Ang galing-galing na. Pa-shoutout, avid fan from Long Beach, si Mike and Eva. Hi po kay Mike and Eva. Sabi hindi ko mabasa kasi baybayin yung kanyang pangalan. Ang ganda ng pagkasulat. Into boy lang talaga, Attorney Trix, sa suyuan lang magaling. Naku, 'di ba maraming mga ano ba 'yon? Maraming mga abusive relationships ang nagbubunga sa napakatinding suyuan. Shoutout din, sabi ni Greenman dun sa mga taga Surigao City! Sabi ni Shamrock, meron joke na pinakakuan ka na nga, gusto mo tuparin pa. Pasensya na po, ha? So, watching from Taiwan si Rick Soriano. Sabi ni Mark 22, dapat nagkakaisa na taong bayan ngayon, wala ng kulay. Teka ha, hindi natin sinasabi na masama ang pagkakaisa, pero bahagi din po ng ating demokrasya ang tuligsaan. Bahagi po ng ating demokrasya yung patulong na lang sa gamit. Bahagi ng ating demokrasya yung yung diskusyon, dog food yan. Yung mga diskusyon tungkol sa, check mo nga kung dog food yan. Yung mga diskusyon natin, dahil sa diskurso, dito po natin nakikita yung katotohanan. So, parang yung sa ating justice system, obvious ba, nasa bahay na ako, parang yung ating justice system, di ba? Sa ating justice system, ang ginagawa, mayroong nagpo-prosecute. Bukod sa mayroong nagpo-prosecute, meron naman nagdidepensa. So, in between these two extremes, mahahanap ang katotohanan. At yun ang nagiging basehan para mag-decide ang isang hukuman. So, ganoon din po sa ating diskurso. Mahalaga po ay merong discussion. So, pero anong ginagawa ng kabila? Instead of discussion, ang mga pinalalabas nilang mga trolls, isa lang ang sasabihin, traidor ka. So, that's not a pag merong mga ini-explain. So dito sa pag-i-explain natin, mahalaga yung discourse. We don't shut people up. Instead, we answer. Pero hindi kailangan na mag-a-answer tayo dun sa lugar na gusto nila. Sabi, like, kunwari, may mga mang-iinsulto sa atin at sanay na ako dyan sa X. Grabe ang ingay, oh. May mga nang-iinsulto sa atin sa X. Sasagutin ko sa Facebook. O sasagutin ko sa TikTok. O gagawa ako ng video tungkol doon. Sabi ni Carlo Express po, na-redeem na ba daw ni BBM ang pangalang Marcos? Sandali, ha? Ang ingay, grabe. Bakit parang desperado ang iba na sirain ang mga Duterte? Aba, kung kayo po ay pinakapopular pa rin dito sa Pilipinas, hindi ba kailangan yung siraan? So, hindi po yung motor, Diyos ko po, kaingay. Ayan. Sorry. Sabi, nakikita niyo patuloy yung dynamics dito sa bahay. Ayan.
Sabi ni Rolly C, nakakatawa si Rolly, sabi niya, grabe alam niyo, parang ang nangyayari nowadays, binibigyan ko lang po kayo ng venue para dun sa mga witty remarks ninyo. Ito sabi ni Rolly, ang totoong unity may nag-unite ang Senate at Congress para hindi magpakita ng resibo. Ang galing din na nasasagot pa ng mga nasa TikTok, yung mga nandito sa YouTube at saka sa Facebook. Nakakatuwa kayo. Pasensya na po kung masyado ako natutuwa, pero aliw na aliw ako dun sa mga sinasabi ninyo. Sabi ni Carlos Millan, watching from Annapolis, Maryland, USA, confirm na bang hiwalayan ng loyalist at DDS? Ikaw magsabi sa akin, ano sa tingin mo? Shucks, ang dilim naman ito na sa aking lugar. Yan. Ay, ang dilim pa. Hindi ko na-on yung ilaw. Okay. Sabi ni Stormy, na safety na po yata ang 10th generation of wealth kaya wala na silang pakialam kung mapatalsik man sila. Sabi ni Reg, are they liable dun sa pagwaldas nila ng MOE? Abay, kailangan natin patunayan na may naldas talaga yan. Pero hindi natin alam kung nawaldas dahil hindi nga nila pinapakita. So, paano yan? Sabi ni Eri Morisawa, ano ba yan, PBBM, yung mga pangako mo sa aming sambayanan? Akala namin yung mga pangako niya sa amin, mga mamamayan, yan pala nga pala. Balik na sana kami sa Pinas dahil senior na kami para makapagpahinga pagpahinga na. Watching from Nagoya. Uy. Sabi ni MacLeod, yung kahulugan ba ng unity ay asot pusa? Grabe kayo. Ay, pagalingan na to. Pagalingan na to ng hirit sa ano. O sige, hindi, ang hiritan natin dito is, ano ba ang na-accomplish nitong 2023? Game, pagalingan para sa akin. Ang na-accomplish nila, bumaba nga yung ano. Ito yung sinasabi ko kanina, bumaba nga inflation. Pero tumaas naman presyo ng bigas. Bumaba nga inflation, pero sinisira natin ang local productivity dahil binababaan natin ang taripa para mag-increase ang importations. At wala pong sinusukli dun sa local producers natin. Bukod pa dito, wala pa rin po tayong nakikitang proyekto o programa na mag-i-encourage ng local production. Ang daming hirit dito, ang daming sinasabi ng ating administrasyon. Okay, maraming foreign direct investments na sinasabi nilang hinihikayat nilang papasukin. Pero, hanggang ngayon, puro pledges pa rin. Anong equivalent ng pledges? Pangako! So, ayan, sabi ni Jeng, 2023 accomplishment, pledge. Ay, 2023 accomplishment, wala bang hihirit dyan dun sa mga market visits, mga raid dun sa warehouse, wala ba tayong maririnig sa inyo dyan? Sabi ni GV, dito sa TikTok, accomplishment nila, bumalik ang Zoga sa Pilipinas. Grabe, 'di ba? Or wala bang sasagot? Sorry medyo malikot na naman. Kamay ko po yung malikot ngayon. So wala bang hihirit diyan? Ito yung nakakatawa dito sa ating administrasyon. Wala bang magsasabi diyan na wala bang magsasabi na hindi totoo na dumami yung droga? Wala bang denial? Hindi, ang ginagawa nila is, sige mo ba ko kasi hahanap ako ng holder para dito sa isa kong phone. Wala ba diyang hihirit na kita niyo na yung buong bahay? Wala ba diyang hihirit na no, it's not true yung mga paniniwala ninyo na na nag-increase ang droga? Wala bang denial dyan? Hahanap tayo ng denial king o queen dyan sa administrasyon, hanggang ngayon wala pa rin. Kaloka. Yan. Para tuloy-tuloy po yung live natin at sayang naman yung ating momentum. Diyos ko, ano ba to? Sandali. 2 seconds para dun sa mga nasa TikTok. Mabilis lang po, ayusin ko lang po itong lalagyan. Pero maririnig nyo pa rin ako at more or less makikita nyo ako. Yun lang nga, naka-face kayo dun sa ceiling. Inaayos ko lang po yung stand para dito sa isang phone na syempre hindi tumitiklop ang magaling kong telepono, ay yung magaling kong
Suki, my goodness. Siyempre, hindi nakakatulong yung aking magaling na pusa. Sutil na sutil ito eh. So, ayun. Sabi ni It's Okay, yung mga adik na umuwi sa probinsya, bumalik na dito sa Manila nung nagbago yung presidente. Sabi ni Natch, presyo ng bigas, ganun pa din. Ay, mabuti sana kung ganun pa din. Ako. Yan. Mabuti sana kung ganun pa din. Eh, ang problema, hindi po ganun eh. Ay, kakaloka. Buti sana tumaas eh. Sabi ni RV, silent mode ang gobyerno. Sabi ni Waray Upay, bakit si De Lima pinalaya? I think there was a deal somewhere. Merong usapan dyan. Alam nyo kasi, ang mga sumusuporta sa administrasyon na ito ay mga medyo woke, medyo dilaw. Nakakapagtaka, di ba? Na bakit yung mga sumusuporta sa gobyerno na ito, puro sorry, nakita niyo yung electric fan. Ang mga sumusuporta sa gobyerno na ito, ay yung mga sumusuporta dun sa Aquino administration, gano'n, nakakamangha. Sabi ni Evelyn Maceda, PBBM has a lot of accomplishments. More travel, more Formula 1 to watch, more money to... Uy! More, ay, nako. Ito sabi ni Carlex, tama, pinaalala ni Carlex. Oh, yung mga nasa TikTok, at pantayan ninyo itong hirit ni Carlex. Sabi ni Carlex, sabi daw ni DTI Secretary, kung may problema kayo sa presyo ng bigas, bawasan nyo na lang daw ang kain o kaya kumain kayo ng kamote. Ito si Franceville. Sige, sasagutin kita, Franceville. Sabi ni Franceville dito sa TikTok, I am confused as to why you criticize the admin when you were once a press secretary po of BBM. Bakit? Kung mo ba't naging press secretary ako, naging bulag na ako? Di ba? Ano ba? Anong connection po ng pagiging press secretary ko dito sa criticism? Nabili ba ang kaluluwa ko? Nabili ba yung ano ba, automatic ba na magkakaroon ako ng tapa-oo at hindi ko na makikita ang mga pagkakamali dito? Binigyan ko po ng 1 year. Ako po, ang pinaka nangunguna sa lahat ng sinasabi ko pa dun sa mga DDS, bigyan natin ng pagkakataon ang administrasyon na ito na makaariba din sila. Na makabangon, makaumpisa, to get their bearings. So, 1 year yan. 1 year di ako kumikibo. Hindi ako humihirit. Especially about Malacanang or any of the people na nakatira dyan sa Malacanang. Wala kayong maririnig sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako humihirit tungkol dun sa mga pangyayari doon nung nandun ako. Pero, hindi rin fair sa national interest yung tatahimik ako. Hindi just because I was with the administration doesn't mean that I will forever agree with them. Hindi ako yung type na mali na nga yung ginagawa, okay pa rin sa akin. Kasi kahit nung panahon ni Rodrigo Duterte bilang presidente ng ating bansa, kinikriticize ko din yung admin niya. At ini-encourage pa niya, doon ako nabaliw ini-encourage pa niya, sure, pagka may mali daw na ginagawa, i-criticize natin siya. At bukod pa doon, sumasagot din siya. Kung mali tayo sa pag-criticize, sasagutin din niya. Hindi totoo yan. Hindi ganito. At alam niyo kung bakit President Duterte was his own best spokesperson? Kasi siya mismo ay pumipirma ng mga dokumentong lumalanding sa desk niya. Hi kay Ma'am Jean, may sabi niya, huwag maging blind. Sabi ni Ayan, greatest accomplishment ni PBBM si Martin Romualdez pala ang president. Oy,
Umaariba yung TikTokers para dun sa mga sa Facebook at saka sa YouTube. Oh, ano ba daw, ano naman sa inyo ang great accomplishment for 2023? Ang pinakamatinding mga accomplishments sa 2023 nitong administrasyon. Ay, so, sa, ito, sabi ni Ma'am Lady Shin, uy, umaariba ang TikTok. Uh, Pinalaya. Accomplishment. Pinalaya si Delima. O, yan. Sabi ni Grim Reaper, uy, tinatalo tayo ng TikTok, guys. Galingan nyo, galingan nyo tanungan sa YouTube. Uy, hindi, yung sagot. Ah, Sabi ni Sophie, sa YouTube, totoo po yan, sobrang bait nyo, attorney. Nung inalis po ikaw sa posisyon, inis na inis ako dahil hindi man lang kayo sumasagot kahit kitang-kita na may palakasan. Well, meron nga ganon. Pero, like I said, nangako ako, hindi ako yung type na magiging bitter. Sabi ko, sige, politika yan eh. Meron talagang ganyan nangyayari sa politika. Pero, one of these days, ikikwento ko yan. Hindi naman ako, hindi naman nila ah, mapipigilan yung mga salita natin, lalong-lalo na kung ito ay totoo. Okay, ito sabi ni Sephiroth Crescent, si Duque sobrang lakas kay PRRD dati. Oo, at tuloy-tuloy yung criticism namin na kahit hanggang ngayon. Feeling ko balakid talaga yung dating health secretary dun sa dating administrasyon. Gayon pa man, kahit may Duque, yung dating administrasyon, ramdam na ramdam pa rin natin noon yung care at na nanggagaling dun sa dating Pangulo. The fact nga na sumasagot siya sa mga issue, malaking bagay yun eh. At hindi binigyan pa niya ng pagkakataon itong si Duque na sagutin yung mga criticism on air and live. So nakita din natin na itong taong to, hindi talaga leader. Kasi ang sinabi niya noon, nakakahiya nga kasi yung mga tao ko nag-fail. O, ang sabi ni Presidente Duterte sa kanya, yung mga hindi kasi binabayaran yung ibang healthcare workers, ang sabi ng Presidente sa kanya, ba't di mo sibakin? Ano yung mga accomplishments? Meron ng humirit na travel more, ganyan. What about yung accomplishments ng Kongreso? Meron ba kayo? Sabi ni James, tsaka si Digong noon sumasagot sa tao, may people's talk noon. Ngayon, ayaw ni BBM sumagot. Style niya talaga. Ang problema, okay lang kasi kung style yon. At ito yung paraan niya. Ganun talaga yung leadership niya. Ang problema, nananawagan na ang taong bayan para sa kanyang leadership. Ang problema, nananawagan na ng impormasyon ang taong bayan. Kung mali tayo at sa ating impression, okay, kung hindi totoo na walang nagagawa yung administrasyon, asa na ang accomplishments nyo? Hindi naman siguro mahirap magkwenta, di ba? Pero get ready din dapat sila dahil kung yung mga accomplishments nila ay katulad ng sinasabi ng ating DOT na wow, naka 4 million tayo or 5 million na tourists na hindi naman nila binabanggit nga nakalahati no na OFW na nagbalik bayan. Sabi ni Vivian, Ma'am Sas, Maharlika, Harry Roque, Crisette Chu, Trixie Cruz Angeles, Darwin Cañete, Nick Nangit, salamat daw. And the rest, DDS, salamat sa pagmamahal at malasakit sa bansang Pilipinas. Okay, si Reg. Sabi ni Reg, ito sasagutin ko to. So, bakit daw tahimik si Atty. Larry? Kasi hindi naman natin ini-expect na ang tao kapag naninilbihan sa gobyerno ay magsasalita laban dito. Although, pansinin nyo, may sinabi si Atty. Larry tungkol sa privatization ng airport. At nanawagan pa siya. Teka, sabi niya, bakit pinipilit yung deadline nitong December? Dapat i-extend pa para magkaroon ng pagkakataon yung ibang mga kumpanya kasi may isang nananaig sa privatization dyan sa airport at mukhang tailor-made yung deadline para sa kanila. So, sumagot dyan si Atty. Larry. Pero sinabihan siya na there has to be a deadline to this. So, okay, tatanggapin niya yan. Kasi kawani siya ng gobyerno. Hindi po siya pwedeng magpilibustero dyan sa sa executive.
dapat susunod siya talaga sa Pangulo. Kung may conflict sila at hindi reconcilable yung conflict na yan, kailangan niyang umalis para makapagsalita. Kasi insubordination po yun. Sabi ni Waray Upay, bakit si Teves hinahayaan lang ni Remulla? Hindi po ako sure sa sagot dyan, pero tingin ko it has to do with the local politics doon sa lugar nila. Uy, sabi ni Ederline, Paskong Pasko, puro kayo sad story, bitter. Uy, talaga, bitter kami. Kahit sabihin nyo pang biteraka kaming lahat, kahit sabihin mong ako pa yung biteraka dyan, hindi po nababago yung fact na mataas ang presyo ng pagkain. Hindi po mababago yung fact na pataas ang presyo ng kuryente. Hindi po mababago yung fact na ang hina ng internet natin. Hindi po mababago yung fact na tataas ang presyo ng tubig next year. Mataas na ngayon pa lang. So, yes, sige, tawagin mo kaming pangit, tawagin mo kaming DDS, tawagin mo kaming bitter, tawagin nyo na kami na kung anik-anik pa. Pero hindi po magbabago ang presyo ng bigas sa sinabi nyo. Mataas pa rin, masakit pa rin. Nahihirapan pa rin ang taong bayan. Wala pa rin programa na nagiging successful tungkol sa pagbababa ng presyo ng pagkain dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-import natin. Bukod pa dyan ay binababaan pa ang taripa para makasigurado na yung local production na kinukompetensya ng mga importers ay masira ng lubos. Sabi ni Ederline, mas mataas daw ang presyo doon sa US, pero di sila nagrereklamo. Ma'am, hindi naman po apples and apples ang kino-compare ninyo. Masarap yung mga ganitong sagutan. Mataas ang presyo sa US? Yes, of course. Unang-unang mataas ang standard of living. Pangalawa, mas mataas po ang wages, yung earnings ninyo dyan. Mas mataas ang value ng dollar compared to dun sa nabibili ng ating peso. So kahit sabihin yung mataas ang presyo dyan, mas may capability po kayo na makapag-cope kesa kami dito. Mas mataas yung capability ninyo dahil ang mga local production, ang mga local industries ay pinoprotektahan dyan sa inyo. Kung kaya't mayroon kahit paano ng mga trabaho, kahit sabihin nyo pa sa amin na stratospheric yung unemployment, i-compare nyo dito na window dressing pa ang ang labor dito. Sinasabi na ang dami, marami na daw may trabaho ngayon. Darling, ano ba ang formal labor force natin? 4 na milyon? 10 milyon? Ilan ba ang tao dito sa Pilipinas? So kahit ano pang sabihin ninyo na napakataas ng presyo dyan sa US, ma'am, kagagaling ko lang po dyan. Pero compared to the earning capacity dito sa Pilipinas, kaya nga tayo maraming OFWs, then yung earning capacity dito ay mababa pa lang. So it will not change the fact na ang daming OFWs. Sabi ni Reg, binalita din yung free ride sa carousel bus sa EDSA ng December daw, pero hindi naman nangyari. Ay, kaloka. Sabi ni Ellen, hi, parang totoong balita sila rin ang smugglers. Uy, sana hindi. Sabi ni Grim Reaper, greatest achievement of 2023 is letting ICC run around our country like we don't own the place. Oy! TikTok! Umariba na dun sa kabila! Sabi ni GV, accomplishment ng House of Representatives. Threat to national security ang pagtanong tungkol sa travel expense. Good job. Ang galing. Dapat binibigyan natin ng stars yung mga to eh. Sabi ni Ma'am Laarni, puro nagsitaasan na nga ang presyo dyan sa Pinas. Kulang na ang aming pinapadala sa aming pamilya. Okay, so nagsasalita na po ang ating mga OFWs. Ramdam nila. Kung hindi dahil sa inyong mga OFWs, lubog na lubog ang Pilipinas because your dollar remittances has been keeping our economy afloat for decades already. Nasa na? Nasa na yung mga tulong sa inyo? Nasaan na ang pangako mo?
Sabi ni Chidora Tison, interesting daw yung discussion, gusto ko to, salamat, kasi karambola follower. Oy, para dun sa ating mga TikTokers and all that, mayroon po kaming programa sa radyo, Karambola, 8 to 10 ng umaga, araw-araw sa DWIZ. Online din po yun, mahahanap niyo po kami sa YouTube at saka sa Facebook. Medyo mas tame yun compared din sa ginagawa natin dito, pero marami pa rin kayong mapupulot doon. Sabi ni Efren, tuloy ko daw yung kanta ko. Wag, makaka-copyright strike tayo, loko kayo. Sabi ni Immortal Saint, ano na kaya nangyari ngayon na panood na ng mga PMAers active ang controversial? Hindi naman siguro. Meron ba? Totoo ba yan? Hindi pa natin alam. Kaya, huwag niyo po akong tatanungin, unang-una kung totoo yung video. Bukod pa dyan, huwag niyo po akong mahihingan ng kopya kasi wala po kami niya, nag-aantay din po kami. Sabi ni Blank Page, nice voice, full version. Nagbibiro lang po, nagpapanggap na Jokesback Queen. Hindi po ako Jokesback vlogger, yung kabila po yon. Sabi ni Malayam, shop. May friend ako OFW, shop, binabol talaga. May friend ako OFW, akala niya okay na sa Pilipinas. Pag uwi niya, mahal daw bilihin, dapat pwede magstay ng, di pa pwede magstay ng matagal. Sabi ni Constance, ma'am, kailan po ang HEA ng mga healthcare workers? Ano po yung HEA? Paki-spell out po. Sabi ni Red Eye, asa na yung pabigas ng government last year? Puro joke ang gobyerno. Sabi ni Don Vino, grabe. Handa na po uli. Sa YouTube nito ha. Oy, maaari ba YouTube? Handa na po uli kami 2024 na wala uling mangyayari under BB. Sabi ni Angelina, pangakong napako. Sabi ni Joyly, shout out sa 400 million viewers. Uy, parang ang dami. Ang live views po natin sa aming TikTok is about 13,000. Tama ba yung iniisip ko, yung binabasa ko? Yung mga nandito, YouTube. Namihina yata tayo. Sabi ni Rojan, bakit tataas ang water? Sinabi pa niya sa vlog niya dati, nagtataka daw siya. Ba't daw nagbabayad ang Pilipino sa tubig pag mamayari natin yan? So ano nang solution dyan sa price increase? Uy! So achievement pala, yung pangako na mag-i-increase yung pangako ng MWSS na mag-i-increase ang presyo ng tubig next year. Oo nga, no, ngayon ko lang naalala, salamat sa pagpapaalala. Tama, sinabi nga niya yun doon sa campaign, sinabi nga niya yun, bakit daw tayo nagbabayad ng tama. Uy. Sabi niya, dito may OFW nga, umuwi ng Pinas, 110k daw na gastos niya, 7 days. Sa South Korea, 30k lang daw in 7 days. Achievement din po yan. Achievement unlocked. Chorus ng tunay na mahal nila ni Miss Aducha. Ay, baka makapiright strike tayo. Hindi nyo ito mahahanap. Ano naman paraan para mapigilan ang plano maging Prime Minister ni hindi po. Huwag po tayo maghihikayat ng mga krimen. Nang sa gayon, hindi tayo madi-platform. So, ano ang solusyon? Unang-una, huwag tayong pumayag dun sa signature campaign para dito sa pagbabago through People's Initiative ng powers ng Kongreso. Oo, kasi ang i-amend nila ay Article 17, Section 1, gusto nila na kahit si speaker lang ang manawagan ng charter change, ay makakaariba na yon, aandar na yon. Tapos, bukod pa doon ay voting jointly. So, ma-overwhelm na yun yung vote ng Senado. Not that we're expecting any heroes coming from the Senate, gayon pa man, halos madidikta na ng Kongreso ang magiging charter change. So, accomplishment, inumpisahan ang charter change. So, pag lumawak na ang mga
ang powers ng Kongreso, aba, sila na po ang magdidikta kung ano ang babaguhin pa further sa ating saligang batas. So, take note, ano na, Pilipinas. Sabi ni Ma'am Jenny, syempre nanliligaw eh. Oo, pero, di ba, pwede namang i-busted after. Di ba? Bakit? Anong kasabihan? Isla nga naghihiwalay eh. Ano pa kaya ang taong bayan na kumapit sa pangako? Pwede naman nating hiwalayan. Loko-loko to si Jimmy. Sabi ni Jimmy Bruan sa Facebook, Ma'am, mura na po ang bigas sa Pasay City. 30 pesos na lang daw ang kalahating kilo. Mabuhay! Healthcare emergency assistance ng healthcare providers. Aba, kailangan natin tanungin pala si Sected tungkol dyan. Okay pa naman si Sected, pero hindi pa po natin nakikita na sinasagot niya yung issue na yan. So, tanungin natin, mura daw, sabi ni Michael Sanggayan, mas mura pa ang bigas at isda, manok dito sa UAE na kahit walang palayan dito. Uy, achievement unlocked na naman. Nakakaloka. Malapit na mag-lobat, guys, ha. Pasensya na po. So, dito sa isang phone, yung sa TikTok pa naman na napakagagaling, napaka-brilliant ng mga sagot. Sabi ni Zero, totoo bang unti-unti nang nabayaran ang debt ng Pilipinas ayon sa kabilang balita? Depende anong debt. Hindi nila in-identify anong debt. Is it the pandemic debt? Kasi madali po bayaran yan. Pwede naman tayong mag-debt servicing talaga eh. So, anong debt? Diba? Si PGMA din na-eradicate niya yung debt na galing pa dun sa first Marcos administration. Okay? Pero teka, ito pang pagbabayad ng debt ay accomplishment. Kasi yung pag-uutang natin, hindi necessarily ibig sabihin yan mali. Hindi necessarily masama ang umuutang. Gagamit tayo ng pera ng ibang tao para magawa, like nung pandemic, para masagot natin yung mga pangailangan ng mga taong bayan at the time. Kailangan din natin umuutang para sa mga infrastructure projects kasi mas matipid. Hihiram ka ng pera, babayaran mo lang additional na interest, kesa yung pera mo ang gagamitin mo. Pwede mong dahan-dahanin ang bayad. So, not exactly the same thing. 1 trillion na debt? Hindi pa ako sure. Sino nagsabi niyan? PCO ba? Para pag-aralan ko. I'm sure may sasabihin si Boss Conrad tungkol dyan. Pero ito yung sasabihin natin. Ang debt is not exactly a bad thing. So, hindi necessarily good news yan. Talaga naman kailangan natin bayaran eh. Talaga naman meron tayong mga conditions na may certain period para bayaran natin yan. So, bakit niyo tinatawag na accomplishment? 1.45 trillion bayad na daw. Asa ng resibo? Sabi ni Razel, pag wet season, nagpapakawala ng tubig ang dam, daming baha, tapos hindi alam kung paano ang gagawin sa El Nino, palawakin, palakihin, dagdagan ng reservoir. Pakahirap ba yon? Ang tanong din is, hindi ba dapat yung mga water concessionaires, sila po ang gumagastos para makahanap ng ibang sources of water? Yes. And ginagawa ba nila yon? Itong administrasyon na to, ina-address niyo po ba yung issue ng kakulangan na ng tubig? Hindi. Instead, sumasang-ayon pa sila na magtaas na lang ng presyo. Bakit pag nagtaas ba po kayo ng presyo ng tubig, dadami ang tubig natin? Hindi nyo naman ginagastos para maghanap ng bagong water sources. Ito, mas maganda ito. Sabi ni Eduardo, watching from Vancouver, BC, sana magkaisang sambayanan at magkaroon ng tunay na representasyon sa Kongreso. We the people need to meet again in front of Congress. O yung paulit-ulit na tanong na why did you resign, darling? Basahin niyo lang po. Health reasons po.
Sabi ni Ma'am Anita, dapat bayaran talaga dahil wala siyang nagawang infrastructure. Medyo delayed reaction tayo ha, pasensya na po. Sabi ni Dom, government needs you, ma'am. Yes, but hindi po kakayanin kung ang iniisip ng ibang mga appointing powers ay saka ko na-explain. In the meantime, tutulong muna tayo sa sambayanan by being here on social media and explaining the situation, explaining kung anong nangyayari, and being critical, di ba? Sabi ni ni James, oy, nagets ko yan, madam. Sabi ni RV, ito pa daw, isa pang accomplishment. 5.768 trillion proposed budget, 500 billion for ayuda. So, sabi ni Mr. Sharpness, sana mag-live kayo ni Sas. Hindi lang kami nagkakaabot. One of these days, gagawin din po natin yan. Diyos ko, miss na nga natin si Sas eh. Sabi ni Ma'am, ito sa Ma'am Stormy, achievement din po na palutangin na lang habang buhay ang oil spill. Ang sama talaga ng handling nun, sa totoo lang. Ice Cold says, what do you say about the jeepney phase-out? Do you agree with that? Yes, I agree with the phase-out, but I do not agree dun sa napakatindi ng, how do you call this? Sige, may deadline, pero hindi po nagagawa yung mga kooperatiba. So, paano magiging successful to? Wala rin sasalo dun sa mga jeepney drivers. Hindi po lahat yon ay nakapag-skills training sa TESDA. So, wala pa po tayong nakikita na plano kung anong gagawin natin dun sa mga jeepney driver na biglang mawawalan ng trabaho. Madadagdagan po hindi pabigat, yung kailangan kailangan i-address na poverty issues ng sambayanan. So, paano yun? Face para bumalik ang presyo ng gasolina. Speaking of gasolina, na-explain na ba kung paano ginawa ni DOF Secretary ang paglabag sa batas sa excise taxes? Pagka umabot na kasi ng $80 per barrel, automatic po nababawasan ang excise tax. Pero anong sabi ni Sec Jokno? Hindi daw kakayanin ang budget natin. So, sa madaling sabi, lumabag kayo sa batas. Anong sinabi ng boss nyo? Sayang yung momentum natin, kaya lang bumababa yung ating, bakit nga ba? Nandito naman ako sa bahay, saglit lang. Hanap lang tayo ng charger. Ito, sabi ni Norberto, kasalanan daw ni Presidente Duterte. Talaga, kasalanan niya exactly. Ayan ang sinasabi ko. Ang gagaling niyang magsalita ng ng generic. Pero pag hiningan na kayo ng detalye, anong sinasabi ninyo? Aber? Sige nga. Anong sagot ninyo pag detalye na ang hiningi namin sa inyo? Lang ha? Para dun sa mga nanonood sa Facebook at saka sa wait lang, kumukuha lang po ako ng charger. Pero maririnig niyo po naman ako. Ayun. Okay. So, kumukuha lang akong charger at nakakahiya naman dito sa mga kaibigan natin na nasa TikTok. Sabi ni Fact Check, yung bilihan ng tawa sa kalsada Bulgaran na palibhasa nakahanap ng kakampi. Hala, ang galing mo. Sorry pasensya na. Nagagalingan ako dun sa sa phrasing mo. Sobrang galing. Nahiya ako. Ayun. Ayan. So, hindi na tayo mamamatayan. Kasi sayang yung momentum Yung likes natin dito sa TikTok, nasa 23,000 na Bakit lang nanonood sa TikTok? Sabi ni Arnel, magkano kaya ang pera na pinondo ng China sa mga vlogger dito sa Pinas? Darling, magkano kaya ang binayad sa'yo para sabihin yan? Gusto mo ng sagutan na ganyan? Kasi sinasabi mo, ganyan, walang ebidensya. So, ito yung tanong ko, magkano ka? Magkano para magtanong ng ganyan? Aber? Asa na? At saka by the way kung mang-aakusa ka ng ganyan, siguraduhin mo na mayroon kang pruweba. Kung ang sasabihin mo lang ay nagpunta ako ng China, darling, nagpunta din ako ng US. So galingan mo yung inyong logic. Kasi kung wala kang logic,
Mabablock ka lang talaga dito. Kasi nakaka menos IQ points yung ginagawa nyo. Sorry dun sa mga okay. Sabi ni Dat, Happy New Year! Pero sa ating bansa, walang new. Kuryente, tubig, bigas, walang pag-asang bumaba. Hmm. Di ba anong sinabi? Ito, yung grabe itong bakit? Ang dumi naman ng kuryente natin. Papatay-patay. Sus, itong mga to talaga. Check natin. Pasensya na ha, para dun sa mga nanonood sa ayan. O, dire-diretso na. Shout out daw sa 400 million viewers. Thanks for tapping and staying on the live. Enjoy watching. Naku, salamat po. Pero hindi naman yata 400 million. Sabi ni Michael Sanggayan, sana sa Congress wala na sila. Dapat kanya-kanyang budget para gumawa na lang sila ng batas para di nagugulong politics sa atin. Kaya naman ng Presidente at Vice President yan. Ano pa silbi ng mga department naka-appoint dyan? Well, nasa saligang batas kasi yung paggagawa or pag-create ng isang legislature. Kasi po, nagbabago po ang mga needs natin habang tumatagal. So, pag nagbabago yung needs natin, nagbabago ang sitwasyon, talagang kailangan din natin mag-update ng ating mga batas. So, ideally, ganon. Kaso, itong mga nakaupo, hindi sila ideal. Kumbaga. Sabi ni Ma'am Stephanie, oy, habol-habol naman dyan sa TikTok. Sabi ni Ma'am Stephanie sa YouTube, kasalanan ni PRD kung bakit tumaas ang standards natin sa mga nag-serve sa gobyerno. Bravo, madam. Ang gagaling niyo sumagot. Shucks, ako naman ang magka-catch up sa inyo. Sabi ni Zero, Madam, matanong ko lang po, dumami yung sasakyan dyan sa Pinas, pero yung plate number matagal ibigay. Dito na lang po yan sa administrasyon na ito. Kasi in the last administration, si Lolo Art ay bumili na nga po ng panggawa ng license plate at ihinabol po yung mga yan. Ewan ko kung ano nangyari doon sa pagpapalit ng administrasyon. Sabi ni Roland Catedrila, ay baka dapat gawin nating accomplishment yan. Sabi ni Roland, puro lang M at R ang nakikita sa ayuda. Oh, habol-habol TikTok. Sabi ni Dusty Custom Lures, license ko sa LTO, pero papel pa rin until now. O yun, sabi din ni RV yun. Oy, LTO, yung ID ko, papel pa rin. Ay, alam mo, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Hindi pa ako nakatawa ng ganito katagal in a long, long time. I mean, of course, hindi maganda, no, na yung reason kung bakit natatawa tayo ay dahil sa kakulangan natin ng kakulangan ng mga serbisyo at saka sa palpak na mga accomplishments na nangyayari. Gayon pa man, nagpapasalamat ako. Thank you po sa inyong sa inyong humor. Thank you po sa lahat ng mga sinasabi ninyo kasi sa totoo lang, somebody has to say it eh. Kailangan po masabi yung yung mga sinasabi ninyo. Diyos ko po, umupo lang ako, nagka-problema na naman ako. 2 seconds. Ayan. So, ang gagaling. Guys, hindi ko mabibili talaga yung mga ganyang klaseng quality ng mga sagot ninyo. Wala talaga akong masabi. Shout out kay Chu Chui. Abi ni fact check, ang daming attitude ng government employee, palibhasa may pinagmamanahan na nasa. Ay, nako, totoo yan. Grabe ang pawis ko, no? Kasi kung mag-on ako ng electric fan, maiingayan kayo eh. Ito sabi ni Peter Walter, sa administrasyon ito, yung hate campaign against China ay patuloy at kapag hindi ka laban sa China ay prideful na at hindi patriotic. At pagkampi sa US naman ay matapang at makabayan. Nakakalimutan kasi nitong administrasyon na ito na yung mga pinagagagawa sa atin ng US. Alam mo talaga, pag hindi mo pinag-aralan ang kasaysayan ng ating bayan ay may mangyayari talaga sa'yo, makakakalimot.
Sabi ni Sephiroth, oy salamat dito sa comment mo, panira si Tam. Totoo naman po, tama na naman din po kayo dyan. Sabi ni Ma'am Gina, happy and fun-filled holidays. Actually, ito fun, kaya nagpapasalamat talaga ako. Kinikilala ko talaga kayong mga you guys, you really make my day, I swear. So, kaya maraming maraming salamat ha sa lahat ng nagpapadala ng super chat, super sticker, tsaka mga stars. So, ang daming comments talaga dito sa TikTok. O guys, yung mga nandun sa mga lugar na may TikTok, yung nasabi ko sa inyo, grabe ang saya-saya. Pero ang saya din dito ha sa Facebook at saka sa YouTube. Sabi ni Ma'am Stephanie, daanin na lang natin sa tawa and joke ang heartbreak natin sa BBM administration. Ay, nako. Oo, dadaanin natin sa tawa para hindi ibig sabihin yan, tumitigil tayo sa pagiging critical, di ba? At kailangan uulit-ulitin natin yung mga nakikita nating problema. Oh, yung mga nasa YouTube, sabi ni RV, like naman dyan. Sabi ni Prek, I'm your avid fan from Melbourne. Sabi ni Hinig, sinira na daw ni speaker ang unit team tapos hinayaan lang ni PBBM. Sabi ni Dusty Custom Lures, ngayon, masusungit pa yan, next year, babait. Yung mga yan sa Congress, malapit na 2025. Oo, by next year, nangangampanya na yung ilang mga yan. So, yung mga nasa Kongreso, pakinggan natin yung pagbabago sa kanilang mga sinasabi. Lalong-lalo na yung mga binabantayan natin na hindi naman sexy na na mga kongresista. Oh, yung isang accomplishment, text ito. Yung isang accomplishment daw, hindi pumunta sa Marawi matapos yung pangyayari. Ito, sabi ni Iko Moko sa YouTube, accomplishment, pag may nagtatanong, i-contempt. Sabi ni BJ Cans, yes, konti lang CPP, NPA. Oy, kaninong accomplishment yan? Sige. O yan, sabi ni GM, di daw nagbago buhay ninyo kay Duterte but they use a different term. Dukha pa din kayo. Tama, dukhang-dukha kami. At least hindi kami yumaman sa nakaw. Sabi ni Dial Rams, shoutout po sa family ko sa Zamboanga City, Marsan and Pasagi family, OFW. Hi po! Sabi ni Alberto de Guzman, si Ka Eric nagtatanong kung totoo na si Kong Suarez bumili ng malaking padlock para ipanglock sa SMNI, patawag kaya siya uli sa Congress. Tignan natin. Sabi ni James, pag malapit na daw ang midterm elections, gumawa daw tayo ng list para sa dapat hindi iboto. Ay, tutulungan niyo ako dyan, di pwedeng ako lang. Sabi ni Joey Roy, this admin should be reminded that much of actual foreign investment coming in can be attributed to the Duterte admin efforts. Uy, totoo yan. Kasi malinaw yung kanyang negative list. Para dun sa mga loyalista na hindi pa, how do you call this? Na hindi pa updated. Okay? Malinaw kasi yung negative list ni Duterte. Kaya alam na alam ng mga foreign investors kung ano pwede at ano hindi. At hindi nagpapakalat ng fake news na lahat ng foreign investments ay 60-40 lang. Sabi ni Wyatt, dun sa Facebook yung mga adik na super naapektuhan ng si P. Duterte ang presidente, buhay na naman ngayon. Sabi ni Cray, asa na ang sobra sa 1.8 billion na di naman pala naubos? Accomplishment po yan! Savings. Sabi ni Joel Subsuban, ikaw ang isa sa milyones na supporters ni tatay namin, ang tunay na leader.
Natin naman, kasama ako dyan. Sabi ni Del Espiritu, ganda-ganda nitong sinasabi niya. Uy, by the way, sa TikTok, pumapayag ako na all caps. Alam niyo kung bakit? Nahirapan akong basahin eh. Sabi ni Del, Duterte didn't make us rich, pero he made our lives convenient at may dignidad. Uy, taas noo tayo, di ba? I miss that feeling. Dito ba na-miss yung feeling na yun? Ako nami-miss ko. Yung mga tipong punta ako ng Bangkok, punta akong Singapore, punta akong Taiwan. Siyempre, nandun tayo sa informal taxi survey. Pagkasakay pa lang doon sa Singapore, tinanong ako, you from Philippines? Sabi ko, yes, I'm from the Philippines. Oh, we like your president. Oh, di ba? Kahit sa US, kasi nasa southern states yung mga ilang kamag-anak ko. Anong sabi sa akin? Pwede ba daw hiramin muna si Digong? Isa pang accomplishment, yung manifesto. Yung manifesto ba ang tawag doon? Ng mga PMAers. Oh, di ba? Itong admin lang, nagkaroon ng ganyan. Sabi ni Arvin, ako, pasensya na daw nang naka-all caps siya kasi malabo mata ko. Kasi naman ang problema, para niyo akong sinisigawan. Pero sige, dahil pasalamat kayo sa mga TikTokers na nagiging acceptable na sa akin ang ang all caps. Wala po akong kahit anong video. Maawa kayo. Pasensya na po. Sabi ni Carlex, iba na ngayon, pero hindi ko babasahin. Grabe kayo. Para dun sa mga nasa TikTok, by the way, ang saya-saya natin dito. Pero makikita nyo po sa replay ito, pero dun sa YouTube at saka sa Facebook. By next week po, mare-record ko na po itong ating mga chikahan dito sa TikTok at i-upload ko siya sa Rumble. Okay? Next week pa po kasi naaral ko pa. Pasensya na, medyo syunga-syunga pa ako dito sa TikTok. Alam mo, ang dami ko pang hindi alam, yung mga unlock na kung anik-anik dyan, hindi ko pa nagagawa. Sabi ni Ma'am John, yan din sabi ng taxi driver na nasakyan ko sa Taiwan, I like your President Duterte, he is strong and brave. Sabi ni Ma'am Stephanie, mukhang mas madami sa TikTok. Uy, hindi naman, wag po kayong aalis dyan sa YouTube, pero pwede kayong back and forth. Hindi kasi lahat ng mga jurisdictions may hindi po kasi lahat ng jurisdictions ay mayroong TikTok. Sabi ni Korean Lettering miss ko na talaga si Tatay Diggs. Alam niyo yung mga ganyan na yung mga ganyan. Ito, kwento ko sa'yo. May nagsabi sa akin, na galit daw ang ilang taong mga nasa other side pag nakikita nila yung miss ko na si Tatay Digong o miss ko na si Duterte. So, alam nyo na ha, isa pa yung pwedeng sagutin. Kapag ina-ad hominem tayo, kapag inaano tayo, binabakbakan tayo, pero walang ka-logic yung bakbak, ang mga kasagutan, Duterte pa rin, o kaya, miss ko na si Tatay. Ang saya-saya, tignan mo yung reactions. Kasi sa totoo lang, kung yung mga tao, wala namang interest sa diskurso, kung yung mga tao, wala namang interest na magpa-convince at nang-aaway lang, meron tayong kinokolekta ng mga shut-up statements. So, shut-up statement yung Duterte pa rin. We deserve better. Or, miss ko na si Tatay. Alam niyo kung bakit? May nati-trigger talaga, kaya ang saya-saya. So, sabi ni Teen Talk Shop, do you think PBBM is being manipulated by the people around him? Family, advisors, some EPALs? I think that there are people talaga who have influence on the decisions that he makes. But that's with any president or any person. So, but the problem is, he seems to be agreeing even with this bad advice. Kasi pag sinabi ninyong being manipulated, ibig sabihin, he's too dumb to notice. But he's not dumb. He's not stupid.
He knows what's going on and siya yung gumawa ng sarili niyang agenda for governance. So hindi natin pwede talaga sabihin na kulang sa talino itong taong to. And so it's one or the other. Either he's aware or he's unaware. If he's unaware, it means hindi po siya capable of discerning that. Ay, shucks. Ang galing. Huwag niyo muna po kasi akong tawagan. Okay? Pero patapos na tayo. Last 4 minutes. Okay? So, ano pa? Accomplishment. Nag-violate ng due process para tanggalin ang SMNI. Or attempting itanggalin ang SMNI. Okay? So, sabi ni tumaas bigla trust ratings ng AFP dahil kay Tatay Diggs. And therefore, accomplishment for 2023, bumagsak ang trust rating sa administrasyon dahil mas mataas ang ratings ng AFP at pinakikinggan po natin yung mga sinasabi nila doon sa sinasabi ng ating AFP. So, maswerte pa tayo at careful pa rin sa pananalita ang ating military. And so, di ba? Masaya yan. Sabi ni James, feel ko naman madaming supporters pa din si Tatay, tahimik lang yung iba, nagmaman-man lang sa kalaban. Pwede. So, sabi ni Raymond Senidosa, pa-share, like, comment, and subscribe po. Hashtag Duterte pa rin. Hashtag we deserve better. Hashtag no to Chacha. Hashtag no to Tambalislo. Hashtag Miss Duterte. Okay. Dapat I miss Duterte. I miss Digong. Yan. I miss Tatay. Sabi ni Samuel, the most rotten institution in the Philippines, the House of Representatives. Hindi naman ako agree kasi marami pa ring mga, di ba? I'm sure merong mas. However, okay, itong si, Chuchui, andito lang siya para mag-fall. Pero, sige, kailangan meron kaming pinagtatawanan na statement kaya hindi ka namin pa ibablock. Sabi ni Ma'am Lourdes, Duterte pa rin. Okay, so naka 1 hour and a half na tayo. So maraming salamat. Uy, 39,000 ang likes dito sa TikTok. Kamusta naman tayo dyan? Facebook. Sama, grabe. Hindi po, alam namin na throttled po kami sa Facebook. Kaya nagpapasalamat ako para dito sa mga nagpapasalamat ako dito sa mga TikTokers natin. Salamat po. Sabi ni Jenny Alvarez, galaw-galaw naman DDM. Actually, akala ko sasabihin ninyo something like, uy, paggalaw nyo naman yung baso. About sa SMNI, sabi ni Patrick, okay, last two. Valid po bang basihan yung NTC Rules of Practice and Procedure about we can issue suspension not more than 30 days prior to hearing? Well, pwede nang questionin nga ng SMNI yung constitutionality nun. Kasi nga, ayon sa ating saligang batas, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yung 30-day automatic suspension na yan is a deprivation without due process. Diba? Kasi kahit dati, pwede naman gawin yan ng NTC dun sa kanilang rules. Pero hindi ginagawa ng ilang mga commissioners niyan. Ito lang po ngayon, ginawa yan. So ngayon, ang kikwestiyonin ng SMNI sa Korte Suprema or sa Court of Appeals kung saan sila pumunta ay yung constitutionality ng rule na yan. Kasi nga, hindi binibigyan ng due process. At ang haba ng suspension, 30 days yan. Kung 1 or 2 days na suspension, pwede pang i-argue na valid yan. Pero, kailangan may due process, kailangan may pagkakataon silang mag-explain. Okay? Sabi ni Army, sana matapos na yung 6 na taon para magbago ng liderato natin. Sabi ni Ma'am Jenny, sasabihin ko nga sana po maghawak-hawak kamay para magparandam. Seance talaga. Nagpipigil lang ako, salbahe. Uy, ako daw ako salbahe. Pasensya na po. Opo.
Ngayon lang po kasi nakakapagsalita ng ganito. Okay? Sabi ni Georgino, ang dami ng addict sa amin. Mm. Doon ako nalulungkot sa mga nasisirang buhay dahil sa droga. Sabi ni Frank, I was defending Bongbong to my classmate about the kind of leader he is, but now I think I need to apologize to. Ay, ang hirap kaya humingi ng tawad sa kasalanan ng iba. Sorry po, alam ko seryoso yan. Pero grabe, natatawa talaga ako dyan. Sabi ni JR, this 2024, sana matutukan ang pag-improve ng healthcare system natin. Sana maramdaman na natin ang benefits ng universal healthcare through good implementation. Hope is not a strategy, pero we share your hope. Okay? So, muli, maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin na ito. Papasalamat ako sa inyo. Grabe yung patawa ninyo sa akin ngayon. Maraming salamat. Grabe din yung yung mga nilalabas ninyo na issue na tama po kayo, kailangan kong aralin. Sige po, pakisabi lang po dun sa sa comment section uli, kasi babalikan ko yan eh. Ilagay nyo sa comment section kung ano yung gusto ninyong talakayin natin na issue para nang sa gayon maaral ko po. May heads up para mahirap kasi yung magla-live tayo tapos bigla akong sasagutin, kulang pa tayo sa aral, kayo po yung madidehado doon. So, sabi ni Antonio, New Year's wish niya, hopefully mawala daw ang Congress sa 2024. Grabe. So maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat at ang saya ng live natin ngayon. Masaya din po yung mini natin dito. Yung mini contest between Facebook, YouTube at saka TikTok dahil sa ating mga sa ating mga accomplishments for 2023. Gawa tayo ng top 10 dun sa next live natin, ha. O sige, okay, gawa tayo ng top 10 na YouTube short o kaya TikTok na short. Sige, iisipin ko mamayang gabi. 45,000 na daw po ang likes nito. Maraming salamat po. Naiiyak ako sa tuwa. Pero at the same time, nababagabag ako dahil kaya po na marami pong nakakapag-komento ay dahil may mga sama ng loob. Sabi ni Reimer Cortez, at dito masaya, sabi niya, dapat MMFFNP ang alamat ng tamba. Sabi, sa yan, sa YouTube yan. Sabi sa Facebook yan, tumahabol ang YouTube. Sabi ni Abhishek, na-accomplish nila ang alisan ng budget ng confidential fund si Inday Sara. Po, tama. So, advanced Happy New Year, pero may live pa rin po tayo. Tignan natin kung kaya natin tonight, kung hindi tayo maubusan ng boses. So, maraming salamat sa live natin ngayon. Super pasalamat ako kasi naririnig ko kayo nararamdaman ko po yung hinanaing ninyo. Sabi ni James, alamat ng tambelin. Sabi ni Wolf, masama ang loob nung taga-kabilang kubol kasi bayad na ang utang natin for this year. So, hindi. Salamat po. Okay? So, uli, maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng star, super chat, super sticker, at mga gifts dito na kung anik-anik dito sa ating TikTok. Turuan niyo ako, kailangan ko talaga ng tutorial kung paano ko i-unlock yung ibang mga dito sa Uy, grabe, 49,300 na daw po ang likes dito sa TikTok. Papaabutin ko lang po ng 50,000 bago tayo magpaalam. Sabi ni Kuya, ano po ang dapat gawin para mabura na at ma-impeach? Hindi po kasi impeachable ang mga kongresista, Kuya Ben. Ang kailangan pong gawin ay unang-una ma-eradicate natin yung yung insurgency. At kailangan po natin i-address yung mga social issues at saka yung kakulangan ng serbisyo ng gobyerno. Kailangan maayos natin at ma-institutionalize natin yung ginagawa ng NTF-ELCAC. Sa totoo lang, hindi dapat task force yan. Dapat yan ay isang ahensya o coordinating yung agencies para madala ang serbisyo dun sa mga lugar kung saan tumataas ang recruitment. Tumataas kasi ang dissatisfaction. So, muli, oh my gosh, nasa 53,400 na.
So, sabi ni, oh my gosh, sabi, sabi ni Ma'am Marian, wala kayong vlog kahapon? Meron po, hating gabi na po, pasensya na po Ma'am Marian. Mahanap niyo po yan, nandyan po sa YouTube, hanapin po dun sa mga live. Sabi ni Victor, dumadami mga attorney na vloggers na low quality attorney pics sa kabila ng bayaran ni Tam at ni, well, hindi natin lalabanan yung ganyan kasi, kumbaga, let a thousand flowers bloom. Hirit lang sila ng hirit, sagot lang sila ng sagot, go lang ng go. Hayaan mo silang magsalita kasi nahahalata naman yung kakulangan. Katulad ng isang hindi natin dinlock dito sa TikTok. Oh. Grabe, inulan siya. Inulan siya ng ang gagaling talaga ng mga kasagutan. So, maraming salamat. At maraming salamat. Oh, totoo na kasi magluluto pa ako. Gagawa ako ng series ng mga niluto ko. So maraming salamat uli. Magla-live po tayo very often dahil na-encourage ako ng mga likes, yung mga comments ninyo, yung mga astig na hirit ninyo. Grabe kayo. Naka 100,000 po tayo dito sa ating YouTube. So wag pong kakalimutan, kahit nasa TikTok kayo, din po kayo, subscribe din po kayo sa YouTube kasi ito po ang ayan na po. Ito po ang yung kumbaga pwede niyong balikan if you miss a live. Okay? So rin namin, ilalagay din po namin soon sa ating Rumble. Yung Rumble kasi hindi pa sila nagfa-throttle or anything like that. So maganda din pong platform na i-explore ito. Grabe, malapit na daw po sa 60,000. Who is Attorney Claire Castro? Tinatanong ni Army, who is Attorney Claire Castro? Hindi ko po siya kilala. So, i-research ko yan. Ayan na po, nag-60,200 na po. Sabi ni Manuel Jade, Happy New Year. Sige po, tatanggalin po natin, yung mga iba-block po natin yan eventually, pinagkakatuwaan lang po natin. Kasi nakakatawa siya. Eh ngayon, hindi na siya nakakatawa. So, malapit na siya matsugi. Grabe, teka, hindi ko na siya mahanap kasi inulan na siya inulan na siya. So, sa next round na lang po natin siya ibablock. Wag na daw pong i-block si Koya, sabi ni Benchmark Nabs, kasi medyo ginagawa siyang pet. So, sabi ni Edgar Go, paki-regards kay Attorney AGP. Opo, walang problema. So, maraming salamat po. Sasabihan ko siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ni Rene, wag daw i-block kasi sila na daw pong mga commenters ang bahala. So, muli ha, I want to see everybody back sa next live natin. Ang saya-saya talaga. So, maghanap tayo. I-suggest ninyo sa 61.5 na daw sa TikTok. So, wag pong kakalimutan. Isip-isipin natin yung top 10 accomplishments dito sa year 2023. At bigyan din po natin ng at least 1, 2, or 3 reasons for us to be hopeful in 2024 para hindi naman tayo nega. 'Di ba? So, sa next live, top 3 reasons why may hope tayo sa 2024. I'll start it. Para sa akin, my number 1 is, the reason for me to hope is because andyan si Inday Sara Duterte bilang vice-presidente ng bansa. Maraming salamat, Inday, at nandyan po kayo. Walang susuko, kapit lang lahat. So, ano yung mga hashtags natin? Don't forget, hashtag Duterte pa rin. Hashtag no to Chacha, at least under here. Hashtag we deserve more. Hashtag I miss Tatay Digong. Thank you very much, everybody. So, uulitin, 69.6. Maraming salamat. Don't forget our hashtags. Oy, pakita naman ang mga hashtag natin dyan. Duterte pa din. I miss Tatay Digong. Hashtag I miss Tatay Digong. At sa 70,000.7 na nag-like, maraming salamat. So, power. Okay, sige. Kita-kits, guys. Thank you.